discuss ko yun. Please like, share, and subscribe. Oh, nga pala, nakakita ko yung sarili ko. Salamat kay Luke Sullivan. Tama ba, no? Luke Sullivan sa DIY KKB Informative. Ito yung type niya, ito yung pinrint niya. Tapos nagka-meet up kami, pinakita sa akin. Looks good naman, ano? Tapos meron pang isa, si Noel Urbano. Alice White, good evening, Captain Dado and all your supporters. I love all your plans in preparation for the 12th of June 2024. Politika naman. Philippine Independence Day. Removal, resignation of Bongbong Lisa Martin Bongbong Marcos. Dapat mag-resign na upang maiwasan ang gulo sa Pilipinas. Suportahan ko lahat ng plano mo, sir. Sabi ni Alice White. Ang inaasahan ko is hindi yung violente na pagbabago. Ang inaasahan ko is yung makabuluhan na pagbabago na lahat tayo involved, buong Pilipinas. Imagine yung isipin nyo na kahit nasa loob kayo ng bahay, sa loob kayo ng CR o kaya dining o kaya bedroom ninyo o kung nasa garden kayo, nasa patio, kung veranda, kung meron o hindi kaya kung sa probinsya, nasa open area kayo, didinig yung mga kuliglig, mga ganun, gabi o umaga, whatever, o sa farm kayo o kaya nasa workplace kayo. Pero ang punto, yung June 12 na yon, puno ang SOCMED. Puno. Ba't nagalaw? Puno ang SOCMED ng ating mga hinaing at ng ating deklarasyon. Through the months, I will discuss it ng mas malinaw. Pero so far, ang People's Declaration, we are declaring our independence from all of it. Ayaw na namin. No, ayaw namin ng korupsyon, ayaw namin ng abusong politika, ayaw namin ng mga politikong magnanakaw, ayaw namin ng mga injustice, ayaw namin ng pagsupil sa amin, ayaw namin ng mga bias, dito pwede, dito hindi pwede, mga double standard, ayaw namin nun. Kaya yung sabi ko nung ba't pupunta naman tayo? Si Alice kasi. Discuss ko yun. Please like, share, and subscribe. Oh, nga pala, nakakita ko yung sarili ko. Salamat kay Luke Sullivan. Tama ba, no? Luke Sullivan sa DIY KKB Informative. Ito yung type niya, ito yung pinrint niya. Tapos nagka-meet up kami, pinakita sa akin. Looks good naman, ano? Tapos meron pang isa, si Noel Urbano. Tama ba yun? Ka-meet up ko siya. It's an OFW and then pinakita rin niya sa akin. I'll try to discuss it the next vlog naman para hindi in conflict yung dalawa. Siya nga pala, Leng Valdez, ang i-final mo na. Inintay ko, naghintayan yata tayo. So, i-final mo na yung ang tawag dito, yung panalo para siguro. Sabi ko nga dun sa winner ng number 9 na siya na, pero hindi ako so sure kung nabago kasi yung update na binigay sa akin ni Leng Valdez, lumalamang yung logo design number 9. Okay, so followed by logo design number 3 and logo design number 1. Yung number 1, yung merong parang pakpak, yung parang stewardess, no? Parang ganon, parang flight attendant. Ito yung number 3, tapos yung number 9 is yung parang shield, no? Binago ni winner entry ni Noel yung wordings kasi may mga nagsabi sa inyo hindi naintindihan yung explanation na surrender to survive. Bakit ibig sabihin niya surrender to God and then yung trust in God, which will be my topic now. Yun na lang ang topic ko. Mga araw ngayon, Lunes ngayon. Pag-usapan kaya natin yung logo design. Tingnan natin. So, yung logo design, tatlo yun eh. May t-shirt naman ako dito, puti.
Sa puti ako magsisimula kasi mas type ko yung puti. Yung puti. Pero ano dun sa tatlong logo design na yun? 139. Yung sinasabi ni Sir Dado. Yun. Ano kaya? Ay! Aray po pala kayo. So, yun. Nag-iisip ako kung anong design yung papiprint. 1 ba? 3, 9 sa tatlo. So, tunghayan nyo po itong video ko. Malalaman nyo kung anong papiprint ko na sublimation at anong klaseng t-shirt yung aking papiprint. At, syempre, baliktaya. Baliktaya yung t-shirt. Baliktaya. Alam nyo yung baliktaya? Tunghayan nyo. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang akin pong ibablog ngayon ay patungkol sa t-shirt. Kasi napanood ko si Sir Dado na yun nga, may OFW siyang naka-meet up. At ako naman ang abang lingkod naman ninyo nakapag-meet up din kay Sir Dado. At pinakita ko nga itong design ng Pinoy Survivor na may numerong 1, 3, tsaka 9. Yun yung mga entries dun sa mga nagsumite ng mga logo design ng Pinoy Survivor. So nagkabotohan at ang nangunguna yung 9. Hindi ko lang maipakita sa inyo. Doon sa video ko, makikita nyo yung logo design ng Pinoy Survivor. So yun yung nangunguna yung 9. Adangan nga lamang. Ang napili ko yung 1 and 3 na ipa-print. Sabli. So ito I think ito yung second. Second dun sa. Pero yung tatlong yung 139 magagamit naman daw, yung sabi ni Sir Dado. Dinidistinguish lang kung sino yung first prize, second at third. So ito namang sa akin ang naipa-print ko yung entry number 1 tsaka entry number 3, 139 kasi. Yung 9 na nangunguna, yung hindi ko pa napaprint. Pero, nag-iisip akong ipaprint na. So, ito naman meron sa likod. Ayan. Yan yung entry number, I think 1. Yan nasa likod ko. Yung parang sinasabi ni Sir Dado na stewardess, flight stewardess. Kasi may pakpak nga naman. So ako naman, ang tingin ko dito yung kaya ako nagustuhan itong nasa likod. Ito, pakita ko sa inyo sa puti. Kasi ito yung papiprint ko. Kumbaga, mas nagustuhan ko yung puti Yung puting t-shirt para pasabli. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito. Ilapit ko sa inyo. Kita ba? O, yan. Yan yung, tama ba? Oo nga. Ay, baligtad. Sorry guys. Nakano pala. Pasensya na, malabo matan lolo. Pero kahit na malabo matan lolo, nagsusumigasig pa rin mag-vlog. Upang sa ganon ay suportahan yung mga mabubuti at magagaling na politiko di umano. At ikritiko yung mga politiko na corrupt sa gobyerno. So ito yung yung sinasabi ni Sir Dado na na flight stewardess, may pakpak. So ako naman tingin ko dito sa design na to, yon ay parang wings, Air Force. Wow! So nagustuhan ko siya. Tapos ito naman nagustuhan ni Sir Dado. Pero hindi yan yung number 1. Ipapiprint ko pa nga yung number 1 na mas marami yung shield ba? Yan. Ito naman, ito, simpleng design ng Pinoy Survivor. Inilagay ko sa tapat ng puso. So, ganun, siguro papaprint ako. Ganito, puti. Pero wala na sa likod. Ilalagay ko na lang dito sa tapat ng puso, sa dibdib. Ito, kagaya nito. Ito. Nasa dibdib, sa tapat ng puso. Para, kumbaga, ramdam natin
kung ano yung ating damdamin sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Nakikita nyo naman talaga namang lokohan na Lokohan na yung nangyayari. Parang ang dami ng corrupt government officials ngayon. Pasintabi po doon sa mga hindi corrupt government officials. Ang tinutukoy ko po dito yung mga corrupt government officials. Kasi sumusobra na Sumusobra na. Kung sinabi dun sa 1986 EDSA, ay sinasabi nila dun tama na, sobra na. Ano ba sinabi nila dun? Tama na, sobra na, palitan na. Yung mga sinasabi nila nun. Inaano ko lang sa inyo. Yun nga, yung sinasabi ni Sir Dado, pakita natin yung June 12, yung ating Independence Day. So, hindi na natin kailangan lumabas ng kalsada. May nag-message sa kanya Hiwalay tayo ng pagpapakita ng damdamin sa nangyayari sa ating lipunan ngayon. So, sabi naman ni Sir Dado, sige, lumabas kayo, mag-rally kayo. Pero ang Pinoy Survivor, hindi lalabas ng kalsada. Yun po ang binabanggit niya rito. Kasi sa SOCMED lang or sa social media, pwede na nating ihayag yung ating mga damdamin patungkol sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. So, ako po pasintabi po doon sa sabihin na natin may natitira pang mga politiko na gumagawa ng tungkulin nila ng malinis para sa maliliit nating mamayang Pilipino at sa buong Pilipinas na mayaman man yan, mahirap man yan, tunay na naglilingkod sa ating inang bansang Pilipinas. So, ang tinutukoy lang natin dito, yung mga corrupt government officials. So, malamang marami yan. Yung mga hindi gumagawa ng corrupt at may pagmamahal pa rin sa ating inang bansang Pilipinas, saludo po ako sa inyo. At ang ating kapwa Pilipino, saludo po kami sa inyo na tunay na naglilingkod sa ating inang bansang Pilipinas. Sa buong mamayang Pilipino dito sa ating inang bansa. So, yun. So, nag-decide ako na pa-print. Sa akin lang. Mas type ko yung puti. So, kanya-kanya tayo ng So, magpapaprint ako ganito, dito, sa kaliwa. Dito. Yan. Makita ba? Saan ba? Nasaan DYKKB. Ang labo mo naman. Baliktad na naman yung ginagawa. Ayan. Yan. So, dyan sa tapat na yan, ito, 3 to 4 inches ang laki. Kitang-kita naman mababasa naman yan, di ba? So, dito, ipapiprint ko na yung mga winners, yung first, second, third. Kasi medyo naiinip na ako. Kailangan na preparation Sabi nga ni Sir Dado, nanawagan na siya kay Sir Leng Valdez na siyang inatasan ni Sir Dado patungkol doon sa magiging uniform. Sabi natin uniform na. At ipakita yung logo ng Pinoy Survivor. Yung mga nananalig sa ating Pinoy Survivor na si Dado or si Sir Dado. So, meron ako dito, less than 100 t-shirt na to. Ganito rin. So, if sasabli ko siya, baka baliktad na naman Dito na lang, diyan ko sa likod, wala nang tatak. Dito na lang sa dito ko ipatatak kasi masyadong Pwede naman dito na lang, di ba guys? O dito sa tapat ng puso, 3 to 4 inches. Wala na sa likod, hindi ko na patatakan sa likod. Kasi, yun. Basta ganon. So, ito, marami ito. Less than 100 na lang. Puro ganito. Ito, dry fit. Hindi ordinary dry fit to. Makapal na dry fit to. Hindi kagaya ng election t-shirt. Yun. So, less than 100. Siguro, sabihin natin nabawasan ko na kasi ito 122 Marami ng kumbaga, humingi sa akin. Pero binayaran nila yung t-shirt kasi yung sa tela, yung sa tahe. So, ito naman, yung papiprint ko, kumbaga, pwedeng gamitin sa pagpapahayag natin at suporta natin kay Sir Dado.
yung papahayag natin na, kesa magpunta kayo sa kalsada, hindi naman tayo manggugulo. Pero, yun nga, mas magandang narito na lang tayo sa ating tahanan o kung saan pa man kayong lugar, kung kayo nasa ibang bansa, ay ipahayag natin yung ating sentimiento sa gobyerno sa June 12. Hindi naman tayo kasi freedom of expression to eh. Freedom of expression, freedom of speech na nasa demokrasya tayong bansa na hindi naman tayo kumbaga manggugulo. Hindi tayo ganon. Hindi ganon ang mga Pinoy survivors community. Tayo ipapahayag natin yung sentimiento natin. Parang yung healthy criticism na tinatawag. Yun, sasabihin lang natin, gumising naman kayo. Parang kami, nakikita naman nating hayagan na yung kanyang pangungurakot. Ito po patukoy doon sa mga opisyalis na kurakot ha. Kung kayo kurakot, comment down below. Sabihin nyo, ako kurakot. Yun, ganun. Kami po ako po ay nananawagan sa mga corrupt officials, government officials, na tigilan nyo na yung pangungurap. At hayagan naman yun, nakikita nyo naman eh. So, yung mga hindi corrupt, salamat. Salamat po. Yung mga corrupt, tigil-tigilan nyo na yan. So, magpapahayag kami sa June 12, patungkol doon sa mga nadarama namin, na tama na, sobra na. Hindi ko alam kung ano yung pangatlong words. Kasi noong 1986, palitan na eh. So, dito, tama na, sobra na. Sobra na talaga. At ito yung magiging logo design natin. Hindi mo po pwedeng kanya-kanya tayo ng logo design. Kung ano yung pinaniniwalaan natin. Yun. We are in a free country. Pwede natin pahayag sa bawat isa kung ano yung damdamin nyo. Magpahayag kayo. Kung kayo naman ay suportado doon sa mga corrupt government officials, pahayag nyo rin. Pahayag nyo. Kami ay ayon sa mga corrupt government officials. Ganon. Pero kami po, dito sa Pinoy Survivors, ay kami maghahayag ng tama na, sobra na. Sobra na yung mga corrupt nyo eh. Sobra na. Nagsimula pa yan noong 2022. Although may nangyayari na nung mga past years, simula noong 1986, napakarami na po niyan. Hanggang sa dumating yun, sunod-sunod yung mga presidente. Pero hindi ganito kagrabe. Ngayon ko lang na-experience yung ganitong corruption sa ating gobyerno eh. So, sasabihin nila, may ebidensya ka ba? Ebidensya ko, naghihirap pa rin. Patuloy pa rin naghihirap ang bawat isang mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Mapamayaman yan, mapamahirap yan, ganun pa rin. Siguro, hindi naghihirap yung mga nananalig dun sa mga corrupt government officials. Pasantabi po, hindi po lahat ng opisyalis ng gobyerno ay corrupt. Nakakarami lang po kayo. So, pwedeng ihayag ng mga corrupt government officials, ako po ay isang corrupt. Sabihin nyo, i-vlog nyo, corrupt po ako na government officials. Pwede naman yun eh. Ihayag nyo. At yung mga nananalig dun sa corrupt government officials, ihayag nyo rin. Mag-vlog kayo. Ay, ako ay suportado dito sa corrupt government officials. Pwede naman yun eh. Lumabas kayo sa mga ganitong vlog, kahit sa Facebook nyo, ihayag nyo, ako ay corrupt government officials. Diba? Hayag nyo kaya yun. Challenge yun. So kami naman, bilang isang residente o bilang isang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas, ihayag din namin. Kung sino lang yung may gusto, ihayag nyo sa mga social media nyo. Sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Video kayo, katulad dito, ihayag nyo. Kung kayo talaga namang nagsasawa na o nabubugnod na o umiinit na ang ulo nyo, ihayag nyo yung damdamin nyo. Kasi pag yan inano nyo lang sa puso nyo, inanatili nyo sa puso, hindi nyo siniwalat. Ang sakit sa dibdib nun, kagaya ko nga, may sakit ako sa puso eh. Alangan namang hindi ko ihayag yung nararamdaman ko. Ang sakit sa dibdib nun. So, ganun po. Ganun po ang inyong lingkod. Gusto ko lang ihayag din yung aking paniniwala na sobra na po. Tama na, sobra na ang pangungurakot nyo.
So ito, magpapagawa ko nito. Yun. O kung sino yung may gusto, pasensya na po kay Sir Leng Valdez, wala kasing balita eh. Parang pasensya na po Sir Leng Valdez. Kagaya ng isang vlogger na nakamit ni Sir Dado. Oh. Parang naiinip na rin. Wala kasing centralized na, sabihin na nating pagkakakilanlan ng Pinoy Survivor. So, sa madalit sabi, ito pong t-shirt na nasa akin ngayon, less than 100, papiprint ko. Yun lang po ang nakayanan ng ating, nakayanan ng inyong abang lingkod. At magbablog ako, suot yung sa June 12 ito. Yung logo design na to, pero puti. Puti yung paano ko. Puti. Yan. Ayan. Tama ba? Ayun. Doon sa dibdib, papiprint ko yung 3 logo design. So, syempre, ang abang lingkod nyo naman, DIY KKB, do it yourself, kanya-kanyang bayad. Yun po ang meaning talaga ng DIY KKB. Nung ako'y nagta-travel vlog. So, ngayon, political vlog naman, actually, travel vlog po ako. Nasingit lang ako dito sa pagkakomento patungkol doon sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. So, papaprint ako, 3 to 4 inches dito, yung 3 design, yung 139, pero siguro mas dadamihan ko na yung 9 na may shield. Pero, yun nga, yung may shield na Pinoy Survivor. At sabi nga may komento, narinig ko, ngayon ko lang nalaman, surrender. Parang surrender. Dapat yun, never surrender. May nag-comment din nga sa akin yun eh. Scout Rangers, never surrender. So, yung mga naniniwala at may paninindigan sa buhay, never surrender din tayo. Never surrender din. So, nakalagay, pinaliwanag ng Sir Dado, surrender to God pala, ibig sabihin nun. So, yun yung, kasi, so, ngayon, pasintabi po sa may logo design, parang ang ginawa niya, ano ba yung sinabi ni Sir Dado? Hindi ko maalala eh. Pero hindi sumusurrender. So ako naman siguro lalagyan ko, never surrender na lang. Ilalagay ko doon sa shield, sa baba. Hindi ko kasi nababasa eh. Malabo nga mata ng lolo niya eh. Sa kanila ko lang narinig eh. So yun, might be ipaprint ko rito, never surrender. Pinoy Survivor, never surrender. Yun sa shield doon sa baba raw. Siya, hindi ko mabasa. Mamaya, checking ko. Pa-wide screen ko gano'n, isusum ko para mabasa na yung abang lingkod. So, yun yung kinocomplain nila eh. Ba't surrender? Ibig sabihin pala doon, surrender to God yung ating mga sarili. Kasi doon lang tayo nagsusurrender eh. Hindi tayo sumusurrender kay nino pa man. O hindi tayo sumusurrender sa ating amang may likha ng langit at lupa at ng sangkatauhan. Yun po, siya yung pinaka-powerful eh. Kumbaga, sinasabi nga ni Sir Dado, may mga military, ang mga military may sinusunod dyan, chain of command. At ang susunod sa mga military, sinusunod nila yung kanilang chief of staff. At may mas mataas pa sa chief of staff na presidente, yun yung taong bayan. At hindi tayo yung pinakamataas. Yung mga taong bayan, tayong lahat na mga tao dito sa ibabaw ng mundo. Kundi may mas mataas pa sa tao. Ito na nga, ang ating Panginoong Diyos na may likha ng langit at lupa ng sangkatauhan dito sa ibabaw ng mundo. Yun po. Yun ang pinakamataas sa atin lahat. Mas mataas pa sa tungkulin ng tao. So, yun, papiprint ko po yung 3 logo design. Dito, i-divide ko na siya sa 3. Kung ito, sabihin na natin 90 to, 30. Iba't ibang design, 3. 3, yung 139. Kung alam ko naman, yung mga subscriber natin, alam nyo, at mga subscriber ng ating Pinoy Survivor na si Kadado, alam nila yung logo design na yun. Napanood nila yun. 3 logo design number 1, logo design number 3, at logo design number 9. So, ang update nga, hindi pa nag-update si Sir Leng. Shout out, yung 9, ayon kay Sir Leng, ang nangunguna, yung may shield. So, second yata itong
Itong ganito. At third, yung may pakpak. Yung may tweet, 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 tweet. Pero gustong-gusto ko yung design na yun eh. Yung may pakpak kasi para akong Air Force nun. Eh, Sir Dado, flight stewardess. Nagpapakita flight stewardess daw. Sa akin naman, Air Force yun. Kasi may pakpak, may wings. So, ayan, papagawa ko po, papiprint ko, pasasabli ko. Tapos, palilinawan ko palilinawan ko yung kulay. Para nang sa ganun, lutang na lutang. Sabli po ang paggagawa ko. Tapos, siguro, kung kayo naiinip na rin, order lang kayo guys. Ito naman, ang presyo nito, babawiin ko lang yung t-shirt, yung tela, yung tahe, at saka yung paprint, sabli. Most probably, buto ng kasi yung tela, yung, computation ko lang to guys, Ako po sa ngayon, hindi po makikita. Gusto ko lang magkaroon tayo ng ating personal na t-shirt. So, 3 design yon, magagamit lahat yon. Yun nga, may mga sumusunod pa nga dun eh. Pwedeng gumawa ng smugs, yung kape-kape, smugs. Yung cup na mataas yung pang sa kape, smugs yata tawag doon. Tapos, yun, may mga hoodie jacket pa, gano'n eh. Pero simulan natin sa t-shirt. Simulan natin sa t-shirt. So, ulit ko. Gusto ko lang magkaroon kayo ng t-shirt na ganito. Kahit ako'y paghihirapan ko to, okay lang sa akin. Walang problema. Pamapamasahin. Hindi ko na pababayaran. Hindi ko na isasama sa Gusto ko lang magkaroon kayo ng t-shirt para sa June 12, may suit kayong ganito. Diba? Kagaya ko, gano'n, magbablog ako. Ako po nagsasawa na sa mga corrupt government officials. Yun. Simple-simple. O kung gusto niyo pandagdagan, mayroon pa kayong placard na hawak-hawak. Ito, gano'n. So, basta kung kayo, yung mga nagsasawa na sa mga corrupt government officials. Yun. At yung mga namamalakad na falsipikado sa ating inang bansang Pilipinas at sa bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Yun lang po. Freedom of speech, freedom of expression, di na natin kailangan pa lumabas ng kalsada para lang tayo. Sabi nga sa Dado, papakapagod lang kayo dyan sa labas. So yun, hindi nga niya itinakal yung March 31 eh. Talagay ko, hindi talaga mangyayari yan yung March 31 na yan. Yung March 31 na drug test. Malabo yan. March 31, papadrug test yan. Sabihin nun, nagpa-drug test na ako sa sa isang institusyon ng gobyerno eh. Hindi natin tatakal yan. Basta dito muna tayo sa t-shirt. June 12 yun. Yung pahayag nyo. Kung gusto nyo. Ngayon, ito nag-award to. Estimated ko lang nasa to. Nasa, kung ang t-shirt kung ang tela nasa worth 125 yung tela. Hindi. Nasa kasi rolyo kasi yun rolyo. Isang rolyo yun nabili ko yung isang rolyo ng dalawang rolyo actually. Inabot ng ng 120 plus yung dalawang rolyo. 124 pieces na cut. So, maganar na yung sleeve, naroon na yung body. Tapos, pinatahi ko. Ang tahi, bawat isang t-shirt is 15 pesos. Tapos, yung logo, nasa 80 pesos. Likod at harap, ang pagkakaalala ko, 100 back and front and back. Mas mahal yun sa likod kasi mas malaki. Kaya titipirin ko hanggang dito na lang. Dito sa Team Dev. Ito na may importante sa harap natin. Ayun. So, estimate ko lang Estimating ko to t-shirt, tahe, tsaka print, nasa 270 to. Yung overall. Yun, mga nasa 270 to 300 pesos. Pero alam ko, mga
Basta within that range to 70 to 300. Kasi ang tela nito, dry fit talaga na makapal. Hindi ito yung election t-shirt. Dry fit talaga to. Makapal to. Na-stretch to. So, meaning to say, kung medyo yung, ito kasi ano to eh, large to eh. So, kung extra large kayo, pag suot nyo nito, expand pa to. Expand to. Kaya lang, yung body fit na mangyayari sa inyo. Ganon. Tapos medyo maano yung sleeve. Yan. So, ayan guys, ipasasabli ko ngayon to. Patitingkaran ko yung mga details, yung mga kulay, para sa ganun, kitang-kita kahit sa malayo. Pero ako, hindi makikita. Malayo man, malapit siya medyo. Labo nga mata ng lolo niya eh. May sakit pa sa puso. Kaya tinapat ko sa puso eh, para maramdaman. Mailabas ko yung ano ko, yung nasa sa puso ko. Kasi ang sikip sa dibdib yan, guys. Pagka kinimkim nyo sa dibdib nyo, pasok yan sa utak natin. Sasakit ang ulo nyo. Yun. So, ako, inilalabas ko yung aking tunay na damdamin. Yun. Tama na, sobra na kayong mga corrupt sa gobyerno. Yun. So, hanggang dito lamang po guys, at ako'y lalakad. Anong oras na ba? Mag-alas 6 na ng umaga ng March 18 ngayon. So, maraming salamat po guys. At kung gusto nyo umorder guys, initially, merong Shopee yung aking pamangkin na Chloe's Ready to Wear. So, doon nyo na lang orderin. O kaya, i-message nyo ako sa Facebook ko yung ano ba pangalan to? Luke Sullivan. Yun. Yun yung messenger ko. Yung sinabi ni Sir Dado. Luke Sullivan. Olivet. So, yun. I-message nyo lang ako doon sa messenger ko para iano natin. Kung malapit nga lang kayo doon dito sa lugar namin, sa Antipolo Rizal, mag-meet up na lang tayo sa isang tindahanan dyan. Abot ko na lang sa inyo. Tapos, bayaran nyo na lang ako yung baliktaya doon sa t-shirt. Kasi, hindi naman ako mayaman guys eh. Gusto ko lang mabalik yung pinambili ko ng tela, pinampatahi ko, at saka yung print. So, hanggang dito naman po guys. Maraming salamat po. May comment down below po. At ako po ilalakad na. Maraming salamat po sa aking mga viewers at lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa inyong lingkod, si DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyong lahat. At meron na tayong 6,671 subscriber. Nakita ko nga yung grabe. Pag open ko ng na YouTube studio ko, ilan na kaya subscriber ko? Tingin ako ganun. Bumugad sa akin. Putang 6,666. Putang ina yun na. Quadro 6. Ayun yan. Yun na bungad. Sabi ko, kailangan mo madagdagan to. May alis na tong 6666. Apat. Ayun. Grabe. 666. Pero ngayon, 6,000 to be exact, 6,671. Kanina lang, nadagdagan ng 1. 6,670 kanina eh. Pagbuklat ko ulit, 6,671. Yan po. Yan po ang status ng mga subscriber ko. Buti na lang, lumampas na yung quadro size. Pero hindi naman quadro 3, yung 666, yun ang sinasabi nila malas. Yun naman, 4 na 6 naman yun. Quadro yan, quadro. Quadro 6. Kung sa puso yun, medyo ma-size na yan. So, 44, ma-size na rin yan. So, yun guys, maraming salamat po sa inyong panonood na aking mumunting YouTube channel. See you on my next vlog, guys. Comment down below kayo kasi pagkagawa ko pa. Para lang sa ganun, meron tayong gagamitin sa June 12. Hindi tayo manggugulo. Iano lang natin ang ating mga damdamin. Baga, bahala sila. Kumakatok tayo sa puso nila, ayaw nilang kumilos. Maraming salamat po. Again, see you in my next vlog. Malabo matan lolo ha. Saan ba pindutan? Discuss ko yun. Please like, share, and subscribe. Oh, nga pala. Nakita ko yung sarili ko. Salamat kay Luke Sullivan.
Tama ba, no? Luke Sullivan sa DIY KKB Informative. Ito yung type niya, ito yung pinrint niya. Tapos nagka-meet up kami, pinakita sa akin. Looks good naman, ano? Tapos meron pang isa, si Noel Urbano.